So I can say na on track naman kami natapusin yung mga projects na nakaprograma under the Metro Manila Flood Control or Flood Management Project na funded ng World Bank. Mula sa target year na 2026, na-extend pa ng 2 taon para tapusin ang Metro Manila Flood Management Project. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes, pipiliin na lamang nila ang mga proyekto na madali at kaya nilang matapos. Pinrograma natin doon sa mga mabilis matapos, yung kaya naming tapusin lamang within the extension period given. Hindi na po kami nagprograma ng mga ambitious projects na tingin namin hindi namin kayang tapusin. Kanina, na-turnover na sa MMDA ang nasa migit 40 heavy equipment na kanilang magagamit sa flood control project. Bukod sa clearing operation, may mga heavy equipment din ng MMDA na kanila namang magagamit pagdating sa rescue operation, gaya na lamang tuwing may bagyo o may matinding pagbaha. Ayon pa kay Chairman Artes, isa rin sa suliranin nila ay ang kawalan ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Kahit every week, maglinis po kami ng mga lugar malapit sa aming pumping stations. Talaga pong daily yung basura. Ibig sabihin po, pinakikita niya na wala rin pong habas yung pagtapon ng ating mga kababayan ng basura kung saan-saan, particularly sa ating mga daluyan ng tubig. Samantala, sumulat na rin ng MMDA upang ipaalis ang nakatambak na lupa sa isang daluyan ng tubig sa Parañaque City na nagdulot ng pagbaha noong bumuhos ang malakas na ulan kamakailan. Kung hindi, binigyan lang po natin sila ng 48 hours para alisin yung obstruction sa tubig. Pag hindi po, masusubukan po yung ating mga backhoe dahil ipapadala ko po yun doon pag hindi nila inalis. Kami na po magbubungkal pero sisingilin po namin sila. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.